What's going on, man? Ito ay Lunes, May 25, 2026. Wala pa silang tawag kung okay na ba yung ating trailer. So, ang gagawin ko, pupunta na lang ako doon para check ng mismo. Parang gano'n, parang ayoko na maghintay, man. Tagal na natin dito. Mahigit 48 hours na. Mula nang dumating tayo sa truck stop na to. Ano ang gagawin ko ngayon? Check na natin yung hood kung okay pa ba yung ating mga fluids. May kalamigan dito ah. Wow. Iba na yung nasa likod natin ngayon. Kulay blue naman siya ngayon. So mamaya na yung likod. Tirahin muna natin itong harap. Hoy! Daming sakyan. So, okay naman yung ating coolant level. Medyo nagbawas ng konti pero okay lang yan. Tapos ito, ating langis. Come on, man. Kalahati pa rin. Yup. Same. Okay na tayo dito. Sarado na natin to. Okay, sarado na yan. Sarado na yan. Tapos, ayos na. Start na natin to si Pete. Yup. So may susi ko. Ano nakita yung susi. Mismo Pete. Tapos ngayon, check naman natin yung labas. Ayos yung ating tire pressure. Sarado yung ating depth tank. Sarado ang ating fuel tank. Naka-secure ang mga hoses. Ayos ang ating mga tire pressure. Kompleto ang mga nuts. Magana ang turn signals. No leaks. No defect, man. Ayos. Kompleto ang mga nuts. Ayos. Sarado ang fuel tank. Sarado ang compressor. Ayos na, man. Ayos. Magana ang headlights. Ano ba yan? Turn signals. Tsaka clearance lights. Ayos naman ang ating license plate. So, pwede na tayong umalis. Actually, hindi pa. Magkakape muna tayo. So, timpla muna tayo ng kape natin para masaya. Isa tayo dito, man. Hoy, salamat truck stop dito sa Monroe, Michigan. Sa maayos, ligtas at mapayapang stay, man. Reset ako dito Did not expect this at all. Pero kakape tayo. Cheers, man. Grabe, ang daming truck dito. Hihintay. Iinit ng kape. Sarap. Sarap ng kape. Ang temperature ay 62 Fahrenheit or 14 Celsius. Tama lang. Hindi masyadong malamig, man. Let's go. Get out of here. Mainit na yung ating water temperature and yung ating oil temperature. Ayos na. Seatbelt pala, seatbelt. Hi, let's go. Let's go back to Gibraltar.
Ilang araw nang maulap pa. Hindi na nagpakita yung araw. Maganda yung ganun kasi hindi masyadong naging mainit sa loob ng shock. Kahit na medyo mainit. Above 20 yata kahapon pero hindi ko naramdaman yun. Kasi nga walang araw. So northbound tayo ng 75. Init ng kape ha. So ano lang tayo, magbabaka sakali lang kung meron na yung trailer nating load. Kung na-loadan na nila. Ito na pala tayo north, sa kanan. Paano magpasa? Magbabaka sakali lang kung tapos na yung trailer natin, pero kung hindi pa, baka doon na lang ako maghihintay sa customer. Kasi malapit na Miyerkules, Lunes na ngayon, no? Miyerkules ang deliver yun eh. Dito lang ako maghihintay sa customer. Nakaligo naman na kahapon, tas nakakain na rin ng cheeseburger. So dito na tayo sa customer matutulog. Sarap. Parang matatapon yung kape natin. Walang takip eh. Ang linis ng kalsada. Kasi nga holiday, no? Grabe, ang ganda ng panahon. Makulimlim, tapos walang traffic. Wow. Ito lang ang problema, walang takip yung kape. Hindi ko maibaba. Kasi nga medyo bumpy yung kalsada. Putek. Matatapon sa cup holder. So ngayon, kapag ready na yung ating trailer, pero I doubt it kasi wala pang ang tawag. Pero kung ready na, babalik na tayo ng Canada amin. Mamayang gabi, nandun na ako sa customer. So hindi ko isasagad. Siguro matulog ako sa bandang paglagpas ng Samba. Basta yung pinaka unang en route paglagpas ng Scarborough sa Port Hope siguro. Tapos bukas Martes doon ko itutuloy yung mga 5-hour drive. Ano na lang yata ito 10, mga sabihin mo lang 11-hour drive mula dito sa Detroit hanggang Montreal. So mag-drive lang ako today ng 6 hours, tapos bukas 5 hours, mga ganon. Pero kung hindi pa ready yung trailer, maghihintay na naman tayo. Ayos lang. Sabado ng tanghali ako dumating doon sa truck stop. So mga lang naman pala, 43 hours pa lang akong nakatenga. Mamayang 1:00 ng hapon. Kasi ngayon alas 7 na lang umaga. Or mga 42 hours. 42 hours na ako nakatenga. Mamayang 1:00 ng tanghali, ika 48 hours natin. Grabe, no? 48 hours. Hindi ko inaasahan na mag-weekend dito sa Canada. Sa Amerika. Ito na exit natin. Exit 28. Pwede natin ibaba itong kape.
Ay, ano kaya mangyayari? Ready na kaya siya o hindi pa siya ready? Malaman natin pagdating doon. Grabe ang tahimik dito. Parang tulog pa yung mga tao. 7:30 ng umaga. Kasi nga holiday ngayon, ano? Happy Memorial Day pala sa mga Amerikano dyan. Siguro may mga hangover yung mga yan, kaya ginagamot pa nila yung hangover nila. Tsaka syempre, pahinga na rin dahil bukas, pasok na naman. Ganun tahimik, grabe. Naalala ko yung pandemic, ganito yung pandemic nun eh. Ngayon, meron lang 1, 2, 3, 4, 5. 5 sasakyan lang ang nasa kalsada. Kaya mong bilangin. Nung pandemic, ganun eh. Tahimik dito, grabe. Pero malapit na tayo sa customer. Malapit na tayo, men. Malalaman na natin kung ready na ba yung trailer or hindi pa. Ano kaya mangyayari? Nakaka-excite. 45 lang ang limit dito. 45 miles per hour, so mga 70 clicks. Ganda ng neighborhood na yun. Kapag yung trailer natin hindi pa ready, pwede na akong tumawag sa opisina namin dahil sa yard namin. Bukas na sila, no? Mamayang 8:00. Meron silang trabaho ngayon. Para malaman natin kung anong gagawin. Kung ilo-load ba nila to or hindi, or ano mga mangyayari, di ba? Tahimik, grabe. Walang sasakyan, men. Tulog pa yung mga tao. Nung nagpunta ako nung Sabado rito, hindi naman ganun ka-busy. Hindi ko pa nakitang busy tong lugar na to. Pero maraming sasakyan. Ito palang syudad na to, ang tawag sa kanya ay Wyandotte. Dito malapit sa Detroit. Suburb siya ng Detroit. Dito sa state ng Michigan. Galing, no? Tahimik. $4.39 per gallon ang unleaded. Grabe. Malapit na tayo kasi ito na yung oil change. Ayun yung para tandaan ko dyan eh. Ganda ng panahon. Tapos mula sa lugar na to, yung border ng Canada, sa bandang Windsor, Ontario. Lapit lang, men, mga 15-minute drive lang. Pero kung sakali man na okay na yung trailer natin, hindi ako doon tatawid. Doon ako tatawid sa may Sarnia. Siguro mga 1.5 oras pa yon, yung border na yon. Bakit sa Sarnia pa ako hinto eh? Meron naman dito sa Windsor, di ba? Gaya ng sinabi ko sa inyo dati, ang mahal ng bayad dyan sa Windsor. Ambassador Bridge ang tawag. 120 dati ha, ewan ko lang ngayon, baka tumaas na. Tapos, isang tawid yun, 120 plus. Ganon. Canadian. Pero pag sa Sarnia ako tatawid, 29 Canadian lang ang bayad. Di ba? Parang halos 100 yung diferensya.
So sayang din yung 100. Kaya kahit nakaka-tempt na tumawid dito sa Windsor, dahil nga malapit na, dun tayo sa Sarnia. Isa't kalahating oras yung diferensya. Maganda na rin yun para habang kiniklear yung ating load, diba? Meron silang panahon para iproseso yun. Kasi kung dito, hindi pa cleared yung load natin, o nandun na kagad tayo sa border, maghihintay pa tayo sa border. So, ganun din. Maghihintay ka na nga, mahal pa yung bayad sa toll. Di dun tayo sa Sarnia. At least, habang hinihintay natin ma-clear yung ating load, umaandar tayo. Parang ganun. Tapos, at the same time, mura pa yung bayad, di ba? Yung layo naman, 5-minute difference lang naman. 5 minutes lang yung diferensya nila. Medyo may delay lang ng 5 minutes dito sa Sarnia. Pero syempre, hindi pa kasama yung border delay. Kung maraming tumatawid, mapapahaba yung delay. Usually sa Sarnia, traffic dyan, man. Dahil nga mura, dyan sila lahat nagtatawiran. Kaya masyadong nagiging jam-packed yung Sarnia. So ito na yung ating turn. Dire-diretso na lang to hanggang sa customer. Pinakadulo nito sa customer na. Ganda ng tanawin. Tahimik. Uy, red light pa nga. Ganda ng town na to. Grabe. Wyandotte. Tawag sa kanya. Ang ganda. Parang ganito yung mga napapanood ko sa pelikula dati. Fire station. Meron din pala dito ang sementeryo. Tahimik. Wow. Bakit red light? Wala namang sasakyan. Ano ba yan? Wala namang tumatawid na sasakyan. Nag-red light pa nga. Isang light na lang. Nandun na tayo sa customer, main. Ito na. Ito na ang customer. Ano kaya mangyayari dito? Yun, merong isang semi. Ibig sabihin, bukas sila. Ito na ang customer natin. Sana okay na. Bukas kaya yung security ngayon. Holiday, hindi siguro. Dito na tayo sa main gate. Ay, bukas. Bukas yung ilaw. Walang tao dito Walang tao dito sa main gate. Doon tayo sa guard house. Kung sasabihin ng guard, bakit hindi ka nag-check-in? Dire-diretso ka doon. Kasi holiday, I thought you guys are not working. Bahay naman totoo So mag-check-in lang ako dito sa guard house and then we'll see. Park tayo. No truck parking beyond this point, okay? Atras pa tayo. Wow! So, kailangan maglakad. Lakad na lang tayo. Okay, let's go. So, mag-check-in lang ako and then malaman natin,
Ayos na. Nakita ko ng gwardiya. Diretso raw ako dun. Hindi ko siya nakita dun eh. Dito lang pala siya sa loob. Baka natutulog. Okay, here goes nothing. Saan na siya napunta? Nawala yun. Ayun. Binuksan na niya. Hi, good morning. How are you? Hi. So, I dropped off a trailer last Saturday and I'm here to come get it. What's the here. Yes. What's your name? Carlo. What is it? Carlo. Last name? Rivera. Thanks. You're all set, okay? Thank you. Yeah. Sipag ah. Holiday na holiday, nagtatrabaho. Okay. Ngayon, tignan natin yung trailer kung ready na. Ang mahalaga, bukas sila kahit holiday. Grabe, 24/7 to eh. Let's go. Ganda naman ang ating fuel economy. Pag bobtail, no? 10 miles per gallon. What? Napakatipid. Halos nga hindi nabawasan yung ating fuel. Let's go. Speed limit 20. 20 miles per what? 20 miles per hour. Yes, 20 miles per hour. Cheers, man. Ano kaya yung sistema ng trailer natin? Hindi ako mapakali. Sarap. Hindi na mainit yung kape kasi walang takip. Ang bilis lumamig. Yung produktong ikakarga nila sa ating trailer ay polyol. Ano yun? Hindi ko alam. Parang latex lang din yun. Usually yung mga ganun, binder yung ano nila. Purpose. Para pagsamahin lang yung iba't ibang klaseng chemical, parang ganun. So, tignan na natin yung ating trailer kung okay na.